Whoop! So what's good boys? My name's Sean. Welcome to another video boys. Welcome na naman sa isang video. So second video na natin to dito sa pagbabalik natin sa pag-upload sa YouTube. So boys, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung goal natin, tsaka paano natin mararating yung goal natin, diba? So mapo-compete ba ako? Ano ba yung balak kong gawin? So game boy. So pag-uusapan lang natin boy, basic, napaka-basic ng gagawin natin. Paano ulit tayo makabalik sa lean physique. Okay, so napakadali lang boy, sobrang basic. 'Di ba? Sabi ko nga lagi dito sa channel, basic. Okay, so lahat kayang gawan ng paraan basta a-actionan boy. So, game. Ang goal natin boy is to achieve our lean physique, okay? So, kailangan lang natin maging lean. Hindi natin kailangan maging super shredded kasi hindi naman ako compete, di ba? So, hindi ko kailangan i-pressure yung sarili ko na kailangan kong maging sobrang batak, kailangan kong maging sobrang wasak. Siguro, pag napag-isipan ko, pag nandun na ako sa lean side, kung ipupush ko pa na maging shredded. Pero sa ngayon, ang goal ko lang is ma-achieve yung 15% body fat, boys, okay? So, ano ba yung mga actions na gagawin natin? Napaka-basic, boy. Unang-una, kailangan lang natin, syempre, paano natin matatrack yung progress natin? Kailangan natin mag-physique update every week. So, nag-physique update na ako ngayong week 2 actually. Pang day 4 na natin to. So, August 24 ngayon. So, panoorin nyo muna yung physique update natin, boys. Okay, boys. Week 2 update physique. So, ayan. Front. Side. Back. Side. Ay, lagyan natin ng flex. Legs. Tapos, front double biceps. Tapos, side. Ay, tama ba? Tama. Ayan, tricep. Ayan. Tapos, back. Back double biceps. Lat spread. Side chest. Abs. Ano pa ba? Wala na. Okay. And ayun, napanood nyo na yung physique update natin. Second na gagawin natin is mag-weight tayo everyday. At least everyday, pag hindi nakakalimutan. Tapos yung mga daily weight na yun, kukunin natin yung average. Diba? Yun lang yung second na basic na gagawin natin. Week 2, day 3, 180.1, ay 180.7. Week 2, day 3, ito yung weight natin. Tapos, ito yung average natin ng week 1, 182. So, 82.7. Kukunin natin yung average ngayon ng week 2 para makita natin kung ilan talaga yung binagsak natin. Kung magde-day to day basis kasi tayo, hindi yan tamang di yan tamang basis. Mabilis kasi mag-fluctuate kapag day to day basis. Yeah.
Pangatlo naman, boy, syempre, yung food natin, kailangan natin ulit i-track. Kailangan natin ma-hit yung daily goals natin. So, in my case, ano ba yung daily goals ko? Ang daily goals ko ngayon is makakain ng 170 grams of protein, tapos 2,500 calories total. Hindi ako nagtatrack ng macros, okay? So, para sa akin, dated na yung macros ngayon. Hindi ko na siya, dati, ina-apply ko siya kasi overly strict talaga ako sa pag-macros ko noon. Kailangan ko ma-achieve yung 300 grams of carbs, 50 grams of fat, 160 grams of protein, ganun. So, ngayon, hindi na ako naggaganon, boy. Basically, ang ginagawa ko na lang, mas madali siyang gawin and mas achievable din naman yung physique. Kasi, fats and carbs, parehas lang naman yan fuel, mas dominant lang, or parehas lang naman yan nagiging energy source, baka hindi nyo gets yun, ng katawan natin. So, mas mataas lang yung carbs, syempre, mas kailangan natin yung carbs kesa sa fats, okay? So, fats, kailangan din yan for hormone balance, boy, okay? So, ganun lang naman, 2,500 calories ang daily goal natin, 170 grams of protein, okay? So, hindi siya 1:1 sa weight ko or sa per pound ng body weight ko kasi syempre mataas naman yung body fat percentage ko. Hindi ko kailangan mag 1:1 kasi di naman lahat ng nandito sa katawan ko is muscle. So mas madami rin ako naman fats, boy, okay? So nakikita naman natin or nakita nyo naman dun sa pag-physique update natin. Susunod naman, boy, syempre sa training. Okay? Train progressively. At least 5 to 6 times a week, boy, nag-gym. Okay? So, yung buhat natin, hindi natin kailangan ng super high volume. Hindi natin kailangan ng sobrang lahat. Kunwari, example mag-gym ka. Tapos, pagpunta mo sa gym, gagawin mo lahat ng exercise para sa chest mo, para sa back mo, para sa shoulder mo, para sa legs mo, etc. So, hindi mo kailangan bugbugin yung sarili mo sa sobrang daming training volume. Okay? So, saktong volume lang and syempre intense pa rin. At least 16 to 20 sets na mahirap or hard sets na gagawin natin sa mga working sets natin per body part, boy, para syempre per week yun So para syempre ma-solid pa din yung progress at gains natin. Hindi natin kailangan kunwari sa back, di ba? Gagawin mo lahat ng pull down movements, gagawin mo lahat ng row movements, gagawin mo lahat ng deadlift movements, okay? So, hindi ka makakapag-recover ng maayos kapag ganun yung ginagawa mo. Not unless, syempre, hindi ka natural. Pag hindi ka kasi natural, boy, mas mabilis yung recovery mo dahil may mga ginagamit kang gamot. So what's good, boys? Welcome na naman dito sa part ng voiceover ng video natin. So shoutout sa inyong lahat, boys. Nandito po ba kayo sa part ng video na to? Feedback nyo naman yung mga videos natin, boys, kasi si Boss Neg na yung nag-e-edit ng mga videos ko. Napakagaling niya na mag-edit. So second time niya na to mag-edit. And shoutout nga pala sa mga tropa natin, si Kevin, okay? Nagpapa-shoutout siya, Kevin Evangelista, yung naging client ko. So syempre, tropa natin yung mga yan. Boys, ito palang ginagawa ko. Ang workout ko is chest and arms. So, ayan, napakagaan ng binubuhat ko. 90 pounds. So, 45 pounds each. Hindi, 90 pounds each yan, boys. So, ganun yung dumbbell sa gym. And, syempre, di naman tayo ganun kabilis na lumakas. Medyo hindi na tayo nakakapag-progress kasi nagpa-plateau na yung strength natin. So, yung mga sinasabi ko dito sa videos na to, boys, is yung attack plan ko dito sa pagbabalik fitness natin. So, no pressure, boy. Napaka-basic lang ng ginagawa natin. Wala naman tayong balak pa mag-compete. Wala din tayong balak pa na i-pressure talaga ng todo yung sarili natin. Basta ang goal ko, syempre, is makabalik sa fitness scene ng YouTube tsaka sa Philippines. Gusto ko ulit bumalik sa fitness para maka-inspire ulit ng madami. Syempre, madami rin naman naghihintay sa atin dito sa channel. So, yun lang naman, boys. Maraming salamat sa inyo sa panonood nyo dito sa channel. So, paunti-unti, dadamihin yan ulit tayo, boys. Panoorin nyo na tong physique update natin. I don't know if I'm changing over. In the moonlight, I can't kill this feeling sober. So I start to come alive.
susunod na gagawin natin is i-increase natin yung daily activity rate natin, boy. Okay, so ano ba yung daily activity natin? Yung mga araw-araw na panggawain natin. Kasi boy, okay, so sasama ko na rin yung cardio dito kasi di ko pa alam kung kailan ako magka-cardio and di ko pa siya malagyan ng oras. Hinahanapan ko pa ng butas or ng lakas ng loob yung sarili ko na mag-cardio. So wala tayong cardio ngayon. So magko-compensate tayo through NEAT. Okay, ano ba yung NEAT? Non-exercise activity thermogenesis. Yun yung daily na ginagawa mo or yung simpleng pagkuya-kuya-kuya mo ng kamay na ganyan pag nagsasalita ka, yung pag-shake ng paa mo. So, yung pagliligo mo, yung paglalakad mo. So, NEAT. Okay, non-exercise activity thermogenesis. Yun yung i-increase natin instead na mag-cardio agad ako ng sobrang haba. And syempre, hindi naman ako nagko-compete and marami tayong ginagawa ngayon. So, ngayon, NEAT lang yung gagawin natin. I-increase lang natin yung daily activities natin. Pero syempre, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-cardio, ha, boy. Huwag nyo akong gagawin. Kung gusto nyo mag-cardio, kung kaya nyo mag-cardio kayo. Syempre, napapabilis din yan yung results na gusto nating i-achieve. Kunwari, ang goal mo is fat loss. Mapapabilis nyan yung pag-fat loss mo. So, kung goal mo naman, syempre, maging healthy lalo, ang cardio, napakaganda nyan sa heart health. Kaya nga cardiovascular health yung natatrain yan. Kasi, boy, syempre, ang puso natin is muscle din yan, boy, okay? So, syempre, kapag maganda yung cardio health mo o yung cardiovascular health mo, mas optimal yung buhay mo, di ba? So, ako, hahatakin ko muna sa pag-increase ng daily activities. So, baby steps tayo, boy. So, yun lang naman. Napaka-basic, di ba? So, yun, wala tayong masyadong gagawin. Ganun lang ka-basic ma-achieve yung goal natin. Ang kailangan lang, boy, is staying consistent and syempre kailangan yung commitment mo sa goal mo. Hindi pwede yung 1 week on, 1 week off, boy. So ilang beses ako nag-attempt na bumalik talaga ng consistent. Ngayon ko lang talaga na-convince yung sarili ko na ngayon babalik na talaga ako. Kasi syempre nga namomotivate din ako sa mga tropa ko, sa kila Gab, kila Alex, okay? So namomotivate ako sa kanila. Si Joel babalik na rin. Tapos may mga clients akong magko-compete, syempre. Kaya gusto ko rin, syempre, ako sila, ganyan na sila, napakaganda na ng mga results na na-achieve nila. Syempre ako gusto ko rin na mabalik yung dating sarili ko, di ba? Yung dating physique pala, hindi naman yung dating sarili ko. Tsaka syempre kayo, gusto ko rin nakikipag-interact sa mga tropa natin dito sa YouTube. Kasi syempre, di ba, nakilala tayo dito sa YouTube, di ba? Tayo yung mga parang OG na YouTube, fitness YouTuber dito sa Pilipinas. So, syempre hindi lang tayo masyadong nag-boom tulad ng mga nasa TikTok ngayon. Pero at least, di ba, naka-build na tayo ng kahit paano content dito sa YouTube. So, yun lang naman, boys. Babalik tayo. Consistent na to. So, ito na yung second video natin. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo kung nandito kayo sa dulo ng video. Like and subscribe, boys. Like and subscribe kung gusto nyo yung mga pinagsasabi ko dito sa channel. Let's go! Basic.